So here we go for another freestyle tutorial. Oh no. Ano natin? So ngayon ang gagawin natin is ano ba to? Focus tayo sa sa front end development and more on ano ba? Data fetching, no? Gumawa kasi ako ng public API, no? So kung gusto niyo ng access dun sa API, so PM niyo lang ako para sa ating para magawa ko kayo ng API key. So ginawa ko kasi to para sa mga tinuturuan ko rin, no? Sa mga estudyante para may mapag-practicean sila. Okay? So ano na? What should we do? Wala pa akong maisip na na design. So sige, create naman tayo ng project natin. So by the way, React.js yung magiging framework natin sa ating front end, right? Let's go. So ano nga ba yan? npm create dit at latest. So create tayo, no maganda to. Ano ba magandang pangalan ng project? E-commerce. Ang ba spelling ko? So React, and then ito tayo. Ayoko ng React Router 7. Hindi naman sa ayoko, hindi ko pa kasi check yung update niya, no? So dito muna tayo, right? So una natin gagawin is nakalagay naman dito, so cd ka lang daw doon sa ginawa mong project. So cd e-commerce. So yan, so npm install, and then wait lang natin yan matapos, guys, and we're good to go. Go. Tagal kong di nag-code, so ano lang to, freestyle lang to. Baka sabihin nyo, pangit ng gawa. Di abang nag-aantay, ganun tayo ng design na gagamit natin. Maganda. Let's check nga Starbucks, yung mga website ng mga e-commerce. So yung pala, no, yung API kasi natin is capable naman siya nung maganda to. So saan yung order dito? Merchandise. Uy. Hindi ako natutuwa. So ano ba maganda? Siguro online shop siya na parang shop. Ano ba yung pwedeng? Lazada. Siguro parang Lazada, no? Ganito na lang siguro. Pero tatanggalin ko na tong part na to, yung since wala naman tayo ng features. Pero parang ganito yung yung magiging datingan yan, guys, no? Okay? Alright. So tingnan natin makatapos na yung natin. So tapos na. So open tayo ng VS Code dito, syempre. And gagamit pala tayo ng dito, ng Tailwind. So let's install the Tailwind right away. So Tailwind, tingnan natin yung documentation ng Tailwind. Ilang beses na natin ginawa to. Ako pala itong ganito, no? So framework guides, punta ka lang kayo dito and then check itong Vite, since naka Vite tayo gamit natin, no? And then dito ka na mag-start sa number 2 kasi ito nakapag-create ka na ng project. So dito ka na mag-start. So copy mo lang yan, and pwedeng dito dun sa sa may project root.
medyo maghihintay lang tayo na kasi nga ginawa natin to from the scratches, right? So, sunod-sunod lang naman to guys. So, hindi pala ako nag-edit ng video, no? Dahil daw marunong. So, kung ano yung nandyan, yun na yun. So, copy mo lang to, content daw. Tailwind config. Itong content, i-replace ko na to. Ito. Alright? So, yan. Yan. Ayan. Nice ko lang. And then, ito daw, copy mo daw to. Hindi ko pa ito bago. Alam mo, nag-update na rin tong tailwind eh. And then, lalagyan mo naman to sa may index.css. Ako, gusto ko nare-remove yan eh. Kasi, nag-trip yan. So, margin. Wala akong suggestions. Seryoso. Margin, 0. Padding, 0. Box sizing, order box. And then, boom. And that is enough for me, no? So yun, okay na raw yun, sabi. So let's do some clean up dito. Etong app.css, I don't need this, so i-delete ko to. And check natin tong app.jsx. I don't need this import. I don't need this. Let's start from the very beginning of the start, right? So main h1 hello world home, and then let's add some class kung gumagana. Text dash red para kitang kita na rin siya, right? And then ito class name with dash screen, height dash screen, flex, justify, center, items, center, para maka-center siya. Lakihan natin to, text dash 3xl, boom. And then try na natin siyang i-run. So npm run dev, bam, easy, diba? And then paano ba to? Ayaw niya. Tingnan natin kung gumagana. So yun, gumagana naman. Kitang-kita nyo naman nag-color red yung text. So meaning working yung tailwind na in-install natin. Alright? So parang ganito lang yung magiging natin, concept siguro though. Pero single lang to guys. Yung ginawa kong API kasi parang single store lang siya. Hindi siya katulad nito na halimbawa yung user pwedeng mag-create ng sarili niyang store. So single store lang siya. So pili lang tayo ng products natin, ganun. For example, ang magiging product ko rito is ano ba maganda? Relo. Ganon. So create ang folder muna para ma-separate ko to pages. And kailangan ko mag-install ng React router doon. So hindi ko ma-cancel. So npm install react router doon. Ganyan ba yun? React router doon. Magkakadikit. Not sure. Yun. Goods naman siya. npm run dev. npm run dev. And then dito sa main natin, tayo mag-create ng router. So dito ko nilalagay guys. So router is equals to create const router is equals to create
browser router, and then ganyan lang naman yan guys. So object to with the ganyan. So yung path, so slash lang tayo, ito yung index page natin, and then yung element na bibigay mo dyan is kung ano yung element. So wala pa tayo sa pages, gagawa tayo. So new folder, separate ko by folder yung kada isang routes, kada isang page. Okay, ito ay magiging home. Hindi natin home page. Then sa loob ng home page, mag-create ako ng new file. So from index.jsx. So export default function home page. Actually, dapat kahit di na malaki na home page na lang. And then let's leave it like that. No, wala pa tayong, hindi natin sure kung magpapasa ba tayo ng props or what. Mamaya natin pag-isipan yan. So return lang tayo dito ng for now siguro ano ba my goodness, siguro ito muna ng h1 na hello, this is a homepage. Grabe, wala akong maiisip guys. So di ko na save to. So ano mo lang yan dito, yung homepage. So yan, automatic yung mag-i-import guys, no. So ito yan, pag in-enter mo, so kailangan mo lang siyang i-self close, and then let's see, dapat ito ay magiging hello world. Oh my goodness, dahil di pa natin siya ginagamit, no. So para magamit natin siya, instead na up dito, ang gagawin natin is router, my goodness, router provider, and then pagka-take to ng router, which is magiging value niya is itong router na to. Okay, click ko na lang para makita nyo. And then self close mo lang yan, and then working na dapat yung ating routes. So gumagana na siya. So gawa pa tayo isang routes para sure tayo na gumagana na siya. Yung isang routes siguro is for ano, paano ba, for cPanel, new folder. Siguro kasama-sama ko dito yung ano, yung authentication. So yung sa ano, sa register login, no, tsaka mga change password kung meron man. Okay, so dito ko na siya ilalagay yung auth. So lagay ako dito ng login page. So login page.jsx. So export default function login page, and bam, return h1 lang din muna. This is a login page back. So kailangan mo lang yan ilagay dito. So every time na mag-create ka ng routes or ng page, kailangan mo i-declare yung path nya. Alala nyo dito sa may main. So close natin to, we don't need this right now. So naalala nyo dito, no, so dinideclare natin yung mga path and kung ano yung isi-serve natin na component sa kanya. So ganun lang kasimple yan guys. So duplicate ko lang, ito magiging slash login. Alright, tas ito instead na homepage yung ilalagyan nito, nag-create tayo ng login page. So login page, so automatic siya mag-import dito. Ito siya pag in-enter mo. So let's check that out. So dapat pag nag-slash login ako dito, so working naman siya. Okay, actually dapat ano ba, gusto ko yung login ko lang pala, yung parang modal lang, no. So anyway, let's work on that. Gawin mo natin yung homepage natin. So sa homepage kailangan meron tayong navbar, right? So paano ba to? Ano ba diskarte natin dito guys?
since ang sineserve natin dito is yung homepage, so dapat ang iserve ko dito is yung app, guys. Alright. So yan, naka ano naman yan dyan, nakalagay naman yan dyan. Kasi dito sa app, dito ako mag-create ng ng navbar. Alright. So may kita nyo. So gagawa muna ako ng navbar dito. So nav, tayo ng simpleng navbar lang. Ano bang kailangan natin? Logo, diba? So tingnan sa dalawang section, left and right. So ito yung part ng may logo. Sabihin natin meron dito H1 logo, and then siguro meron dito H1 ulit para dun sa text, kung may pangalan man yung shop. Sabihin natin ano ba magandang pangalan, ano so ang ibenta, ano ba, wala kasi akong alam sa mga mga produkto. Siguro ano na lang, sapatos o kaya mga damit or watch, no, ganun. Siguro ano na lang gawin natin, tindahan ng mga relo na lang. So magandang pangalan, watch me. Watch me na lang, guys. So dito hindi ko muna gagawing ano to, guys, no, responsive. So paano ba gagawin ba, kasi masyadong haba yung video pag gagawin nating responsive. Pero let's see, guys, no, kung sisipagin na, kasi ang dami ko pang kailangan gawing tutorial. Kasi itong part na to, kung mapapanood nyo to, itong part na to is focus sa authentication, no, sa login and register. Iba pa yun sa mga products, or hati-hatiin ko siya para hindi siya sobrang haba, guys, and hindi rin kakayanin ng device ko yata mag-record ng mahaba. Baka magpi-freeze yung screen ko katulad ng ibang isang videos, no. Isang video, right? So dito, ano bang kailangan ko dito? Siguro nandito yung yung parang kiniklik. Alam mo yung parang kiniklik na login, yung parang ganito, guys, no? Okay ba yun? Parang pangit, no? Siguro nandyan yung may logo dyan ng parang mukha or something na right? So yun lang yun nandun sa kabilang dulo. Tsaka yung ano ba yung user siguro. Hindi, yun na rin yun. Kapag ka nakalagin ka na, doon lalabas yung pwede ka mag-change password or makita mo yung orders mo. Ganon, no? Ganon na lang gawin natin. Hindi, may cart pa pala dito sa kabila. May cart. So ang meron dito is yung parang user, yung cart muna. Cart na na icon dyan. And then siguro yung user na icon. So let's fix this, no? So dito, lagyan lang natin ito ng class na flexbox. And then lagyan ko ng gap na 5. And justify content space between baba. Padding px dash 5 siguro, tapos py dash 2. I think that's good enough. And then ito, kailangan mo rin itong gawa ng class name. So flex gap dash 5, and actually dito 5, mga 3 lang to. And then ito, gawin mo rin itong class name flex gap dash, ito mga 5 pwede. Right, so let's check this out. My goodness, so hindi siya sumasagad dito, no, guys? So what do you think is the problem of that? Video ko lang English no? So dito gawin natin is yung width dash full para makuha niya yung buong space. Ay, nasa login pala ako, guys. Actually dapat gagana yun diba? Kahit wala na ito sa login pala So right that
And then tatanggalin lang natin to, ito, mga to dito. Kasi hindi natin kailangan yan. So kailangan talaga natin ng with dash full. So kasi walang with dito na naka-define. So with dash full. Hindi. Kahit wala tong with na naka-define, okay lang. Basta ito, naka-color, flex dash call. Right? Bam! Easy! So, yan. Search tayo, lagyan agad tayo ng logo, guys. Siyempre, may ganakawalan tayo sa Google. Kala nyo sa akin, designers. Ano ba yan? Watch. Tapos, images. Ayan, magandang images dito. And then, ganito guys, turuan ko kayo. Dito, watch logo. Turuan ko kayo guys, paano mag-filter na malapit dito. So dito sa tools, click nyo tong tools para PNG yung makuha natin para maangas. Back-click nyo tong tools. Tapos colors, transparent, papak. So yan, makakapili na tayo ng logo natin. So ano magandang logo? Apple guys, no? Kaso makaka-copyright tayo dyan guys. Baka makasuhan tayo dyan eh. Yung ano lang, yung basta gawa lang ng tao. Ito, ganito. Diba? View. So ito, okay na sa akin to. So gagawin mo dito is copy image address. So para hindi ka na magda-download. And ito, palitan lang natin to ng IMG. So IMG, boom, source, copy mo lang yan dyan, and let's say logo. And then kailangan mo ng class dito kasi kailangan natin mag-define ng width. So sige nga, 50px lang to. Kaya mo siya mag-auto. And let's see. Ooh, not bad. No? Not bad. Watch me. Wow. So hindi siya pantay kung makikita nyo. So gagawin natin yan dito sa nasa knob tayo eh. So ito gagawin kong items dash center para magpantay yan. Actually hindi pa rin siya nagpantay kasi meron pa pala akong second layer dito na naka-flex. So items dash center. Alright, tapos itong watch me siguro last name font dash bold. Okay na siguro yan, na-block na lang yung text. Watch me. Wow. Astig ako. Ang galing. Guys, natatawa ako astig ako. So yan, ganyan lang siya guys. So hindi ko na gagawin responsive to guys. Ano na, kaya na mag-e-effort doon. Kasi pag tinuro pati sa inyo yun, baka sobrang gumaling kayo guys. So dapat ano lang, may self-learning pa rin, diba? Watch me Nainay kaya. Ang maganda watch me Nainay. So yun, yung cart naman na logo. So, cart logo. Pang. Watch me whip. Uy, parang gusto. Maganda rito guys. So tools, color, transparent, pack. Ito para medyo kakaiba naman guys. Yan copy image address lang yan guys. Tapos ito, sige lang, gawin mo lang to ng ng IMG tag instead of H1. H1 kasi is for for text. Sa mga typography yan. So dito part logo. Ayan, space. Hindi mabasa nila eh. And then syempre yung yung class name with dash 50 lang din, 50px. Boom. Right? So let's check this. Wow, ang galing. Masyado malaki guys, no? So I think that's 30. Okay na yung 30 sa akin guys.
ang angas, may kulay yung ano natin, card, hindi basta-basta. So, kaya lang ano siya, parang nagbe-blend siya doon sa ano, sa background, hindi siya masyadong pansinin. So, pag ganun, pwede tayo maglagay ng ano, ng dito sa may class din. Tayo maglagay ng ay, guys, sorry. Ang late pala nung screen, no, nung ano. So, iyan ako, ilaki ko. Ayan, para makita niyo. Tapos ito, yun. Wala na naman. So, dito, lagyan ko siya ng ano, drop shadow. Drop shadow ng mga large, guys. So, ito nyo, medyo nagkaroon siya ng shadow. Ayun kung napansin nyo. Basta, ano yan. Parang umangat siya, guys. Yun lang naman yun. So, kasi, masyadong ano yata. Parang di halata eh, no? So, SM. Papansin mo yan, guys, eh. Kung malinaw mata mo eh. Basta't meron yan, guys. So, tama na yung ganyan. Basta kita lang siya dyan. Then, last is yung user logo. User logo. So, yun. Anong maganda dito? Ito, blue, no? Black, blue. Ito, para marami sila. Ito na lang, guys, no? Ito na lang. Para isang kinukuha, flat icon lang tayo kumukuha. Para consistent tayo, guys. Copy image address lang din natin yan. And then, same lang din. Ito. IMG po, boom. So, user logo. And then, class name with the 30px. Pew, 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 pew. Pew, pew. Boom. What's so happenings to you, my friend? Wala akong dash. Alright. Yun. So, di sila pantay, guys. That is because, guys, with yung sinusukat ko, dapat yung height nila yung magkapantay. So, dapat yung height to. Height. So, yun. And then, drop shadow rin natin. Tingnan nyo, ang papansin nyo dito, guys, ha. Bakit mo yun, ginugoyo, kaya yan. Parang nakadikit siya dun sa background. So, pag naglagay akong drop shadow dyan, small lang. Parang aangat konti yan eh, di ba? Parang ganun din eh, guys. Hindi yata gumagana yung drop shadow eh. Anyway, goods na ako dyan sa ating nakamit. Okay? So, i-design na muna natin yung bago natin lagyan ng ng data fetching and so on, no? Kung paano ba dinidesign yung ganyan. Alright? So, dito, maglalagay ako ng anong tawag dito? Wala. Natuloy, guys. So, eto magiging magiging section. Semantic tags to, no? Baka isipin nyo. Kung ano man to. Semantic tags yan. So, lagay ako ng class name dyan. The flex dash 1, min height dash 0, min width 0. So, every time magagamit kayo ng flex 1, gamitin nyo to for para di mabasag yung scrolling nyo, guys, para maging dynamic pa rin. Alright? Lang naman yan. And of course, gagawin ko rin siyang flex box. Kasi itong flex 1, property to ng children ng flex box. Right? Kinukuha niya yung lahat ng space. And then, ito, flex, and then, flex dash column. I guess, yep. I think that's good. And then, let's have, got dash 5 here. Right? So, dito na yung mga produkto natin, guys. So, parang ito yung first layer natin. Sabihin natin may may featured product something. Kayo na bahala.
kung paano to. Ako na nga bahala. Featured products. Yeah, ganyan yan guys Tapos ito, last name with dash full, flex, items, dash center, gap, dash 5. Right? So ngayon kailangan ko mag-design ng ng tawag ito, product card. So ang inspirasyon natin sa product card is ganito lang, normal lang, no? Ganito lang siya. So hindi ko nilalagay itong yung pang discounted something na price. So kasi wala yan sa ko sa API ko na ginawa, yung discounted price. Alright? So ano ba? Times 2 nyo na lang para lagay nyo 50%. Tapos sa design lang yan So kayo nang bahala guys, no? So ngayon create tayo ng product card. So kaya ganito yung separation nung folder natin, no? Yung folder structure natin pang na to, pang malalaking projects actually. So lahat ng products na related dito sa homepage, dito nyo siya gagawin. Halimbawa ito sa homepage, dito nyo lang siya gagamitin. Nyari product card, dyan nyo lang siya gagamitin sa homepage. So dito siya i-create, dito kayo mag-create ng component. Pero kung global naman yon, so meron kasing component, so maglalagay ka ng folder dito na components. So dito yung mga global components mo. Ano ba yung sample ng global components? So for example, dito pwede ako mag-create ng navvar kasi itong navvar ko is global component to. So lahat ng page may access dito. Alright? So pwede ko kunin yan dito sa may, saan ba yun? Sa apps. Itong nav part. Pwede ko itong kunin. And then ilagay ko siya dito sa aking navbar. Export default function navbar na lang yan, navbar. So return. So pwede kong kunin yan guys kasi global component yan, no? So ngayon dito sa aking app, pwede ko siya tawagin dito navbar. Alright. So ganun pa rin yun, hindi naman nagbabago yun. So para lang mas malinis tingnan, no? So kita nyo nandiyan pa rin siya. Okay? Alright. Hindi, actually kahit hindi na yan dun yung navbar kasi ito lang naman papalitan natin dyan yung outlet. Dito magkakaroon ng outlet to dito outlet galing sa React Router DOM kasi itong ating ating homepage dito sa ating main sa mga routes natin, no? So gagawin natin siyang children. So children, put ganito, children ba yun? Child lang ata yun. Children, okay. Tapos ito ay array din, parang gumawa ka rin ng isa pang ganito, no? And then same lang din yan, meron niyang path. So ito ay slash home, so yung pinaka index pa rin. So ang element na bibigay natin is yung ating homepage. Alright. So kung makikita nyo yan dyan, ayan na yung featured product natin guys. Napakaangas, diba? And ba't natin ginagawa yun? Para lang malinis yung design natin. So siguro maglalagay ako ng padding all around. And then ito should be bold, no? So font, naka tailwind ako, no? So alam ko na kasi to
Hindi lahat, pero yung kadalasan mga ginagamit, alam ko na. So, kaya hindi na ako tumitingin doon sa documentation. Pero kung di pa kayo sanay, pwede naman. Or kung gusto niyo mag CSS lang talaga, it's up to you guys, no? So, yan. Ganyan yung magiging itsura niya, guys. Wait lang, guys. I'll be right back. Wala kasing post tong ano natin eh. Itong video natin. Stop na lang kaagad, oh. Pag-click ko yan, stop na yan. Wala na. So, tingnan natin baka may ano naman to, may post. Hope kasi ako na straight lang. And then magpe-fetch na tayo. Actually, itong cart, ano, gusto ko nakalagin kasi dun sa ginawang API, kailangan mo ng user para makapag-add to cart ka. So, kung gusto nyong hindi mawala yung features ng add to cart kahit hindi siya nakalagin, ang pwede nyong gawin is store nyo sa local storage yung ano, yung mga items habang di pa siya nakalagin, then kukunin nyo na lang yun sa ano, sa local storage. Isisync nyo na lang dun sa database, no? So, wait lang, guys. Oh my goodness, guys. Are you there? Bakit siguro may camera ako eh, no? Next time, guys, pag ano, lalagyan tayo ng ano, ng cam para nakikita niyo yung expression ko. Natatawa talaga ako, guys. Actually, tinatamad talaga ako gawin yung mga ganitong bagay eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang tamad ko. Okay? So, ganito. Sana ba ako? Magde-design na ako ng ano, ng featured product, guys, no? Featured product tuloy. Oo, tama, featured product. Pero ano, etong card na to is nandito lang siya kasi konti lang naman pages na ito eh. Sa order page, makita mo yung lahat ng orders. Mga ganon. Ano yan, yung mga orders, kung nasa yung product mo, something ganyan. Ganon siya. So, dito lang ako magkikreate ng component kasi para dito lang yan. Iba pa yung component, yung maliit na product card dun sa kabila. No? Wait lang guys, mainit. Bubukas na ako ng pintana. Kaso baka maingay. So, yun. So, dito, lalagay ako ng product card. So, product card .tsx. So, ganito, no? So, export default. So, ulit lang naman to guys eh. Basta pag gumagawa kayo ng function ng component, kailangan laging nag-start with capital. So, kung bakit ganon is hindi ko rin alam. Basta ganun yung nasa documentation. Kasi as per convention, ganun siya. Siguro dahil para ma-separate mo siya sa normal na element tags. Kasi pag normal na element tags, diba, nag-start sa small letter. So, para malaman mo na component yon.
maybe, I don't know, hindi ko na pinag-aralang mabuti ang mga bagay-bagay. So dito, props to, no? Pero ako, di-structure ko na siya kasi alam ko naman yung re-receive ko. So data, i-receive ako ng data ng products. So it's it's an object. Okay? So dito normal na division lang. With the class name flex dash column graph dash 2. Ano ba? I think that's good for now. And dito meron itong img. Ano ba yun? Ginagaya natin. Image. Tapos pangalan lang naman, di ba? Pangalan. Or siguro sama na rin natin yung description dyan. Tapos price. So ganun lang simple, di ba? So meron kong image, product image, and then multiple image kasi yung ginawa ko. So pero for this demonstration, isang image lang yung i-upload natin, no? Pero pwede kayong mag-upload kung yung ginagawa niyo yung project, gusto niyo yung alam niyo sa Lazada, di ba? Pag kayo, alam ko meron yun maraming image sa gilid pag nasa cellphone, no? Nasa phone. Pero dito parang kailangan ko pa yatang i-click siya para makita ko yung multiple image. Ayan, no, yung ganyan, guys. So pwede nyo gawin yan, no? Pwede nyo gawin yan ganyan kung masyado kayong magaling mag-design. It's up to you. Yeah. So ito yung title, no? So placeholder lang to. So product title, and then lagay ako ng product description. So product description, and then ito class name font dash medium, and then price. Each one na lang yung price ko. For example, 299.00. So ganyan lang yung ano ko. Tapos ito, since description to, kailangan dito masyadong ang tawag ito, eye catching, no? So ano to, papalitan ko yung text dash gray dash 200, something like that. Actually masyadong yan, hindi talaga kita yung guys pag ganun. So wala pa siya, hindi pa siya nagpapakita. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pa naman natin siya ginagamit. So nasaan na ba yun sa index? So di ba dito yan sa loob na ito. So kailangan natin i-import yan dito, product card. So ayan yung ginawa natin. And dito magkapasa tayo ng data dyan. Okay, so check lang muna natin. So ganyan magiging itsura nya, guys. Wala pang image So watch, kuha mo tayong isang image na pagpapracticean natin. Watch. So watch. And then same lang din, kuha tayo ng transparent para talagang ang galing, di ba? Ang galing natin. Siguro ito parang maganda to Bang. Ang ganda. Copy image address. Tapos dito pwede na ako magpasa ng data rito Tapos ang papasa ko nga rin yung img. Value niya is ito. Diba? So pwede na yan. Magpasa na ako ng props. So dito ang gagawin mo na lang is data.img. So dito instead na ganyan yan, data.img. Okay, so pag tingnan natin yan dito, gagana na yan. Kaso it's so big, man. So gano'n lang ba kalaki yung gusto natin na kailangan fix yung size natin dito, guys, sa So yung width lang ko, hindi, dapat parehas width siguro lang 200,
mga 100 pixels. 100 by 100 lang. So kung hindi match yung image na kinuha niya, palitan nyo na lang guys para maganda. Kailangan kasi ano yan eh, tawag dito, basta dapat ano, perfect square yung image para ano, tapos lagyan natin ng ano, ng border, then border color natin is gray. So hindi masyadong halata. Uy, di nagpakita yun ah. Ano, invisible yun guys. Mali pala ito eh, border. So yun, tapos maglalagay tayo ng konting padding. So P-1 para lang din siya nakadikit, no? So ganyan yung mangyayari, ganyan siya. Ipipix ko na yung ano na, yung width tsaka height nito. So width dash, kasi kung 100 pixel to, siguro mga 150 px to. And then yung width nito is dash full na lang. Tapos yung height nito is 100 pixels. So I think that's, yan, much better, no? Or 150 rin, 120 para hindi siya ugly. And then ito, kailangan ko rin itong i-fix kasi makakasira to ng design, no? So height nito is fix natin ng siguro 100 pixels. Pixels. So ito 150 by 150, 300. Ang height na ito is mga 350 px. So ganyan siya, ganyan, right? Kasi ito pag mahaba to guys, mag-overflow din ako dito, or clip, para pag mahaba yung description guys, hindi niya kakainin yung space natin, magiging consistent pa rin siya. Alright, actually yung width natin masyadong mababa eh, so 150 px, no? Maybe 250. View. Yan, mga ganyan guys. So yung image, bahala na kayo dyan. Ganun pa yung image nyo. Yung height natin siguro mga 150 na to. Nagbase sa image eh, no? Hindi, actually gawin natin dynamic to. If flex to natin to, since naka flex box naman yan. So dito flex dash 1, and then min high dash 0, min width 0. View. Ang angas guys, talagang ang tindi. Tapos emphasize natin to, so medyo lakihan natin to, font dash bold. Tagal ko mag-design, no? Hindi kasi ako magaling sa design guys eh, sorry ah. So ganyan na yan. So, yung padding lalakihan ko guys, ang ano, ang sagwa, mga 3 guys, kasi malaki na yung card natin eh, pinalaki na natin yan guys eh. So ganyan yan guys, oh. Boom, diba? Ang galing, ang galing. So kung marami na yan, marami na tayong nalagay na products dyan guys, mangyayari dito na lang mag-adjust nyan eh. Ano ba, marami na yan ah. And imagine mo na lang magkakaiba yung ano dyan. Oh, di ba? Ang ganda.
Ang angas, parang original. De, joke lang. Local reject. Tapos ito, syempre lalagyan mo ng ano, ng ang tawag, min dash with dash 0. Then ito lalagyan ko to ng ano, ng tawag dito. Flex na siya eh. Overflow X auto para kapag ano na marami na siya guys. Tingnan mo kapag dinagdagan ko pa to, pag marami na siya guys, may scroll siya. Yan natin guys, hindi ko pa na save, so save ko, boom, ang galing, hindi siya umaano guys. So ayun siya sabi ko na yung product wala kasi siyang gagawin mo dito, maglalagay ka ng min dash with dash 250px. So para yun na yung minimum width niya, and may scrollable ka na guys. Ang ganda, di ba? Parang imported talaga. So yan lang muna guys. Ay hindi, kulang pa tayo guys. Wala pa tong ano, yung parang add to cart something, no? Sa tabi nung ano, sa tabi nito, lagay tayo ng button sa tabi nito. So since katabi siya nito, ito magiging flex. So kuha tayong div. Tapos ito sa loob dapat to. Right? So ito natin. And then ito class name flex box with gap of 5, justify between items dash center pang. Tapos dito pwede kang maglagay ng button na add to cart. Pwedeng button, pwedeng image. So button na lang muna, add to cart, PPU. So ganyan lang siya guys. So yun, add to carts, clickables yan guys, clickables. Alright, so yun na, nagawa na natin yung ano, yung design. So hindi ko alam anong, ang tagal na ata ng oras guys sa design pa lang, no? Hayaan mo na guys, at least i-ano nyo na lang, i-pass forward nyo na lang kung gusto nyo data fetching na agad. Alright, so ngayon guys, gagawin na natin is i-design na natin to, kasi gusto ko ito yan dito, may ano to eh, may login. Pag click mo to, may ano na dyan, may login, sign up, ganon dyan sa ano, may modal, kumbaga hindi modal, pop over. So para magawa natin yun, syempre puntahan mo kung nasaan yun. So nasaan ba yun? Ba dito sa navbar yun eh. Alright, and ano ba yung kukontrolin natin? Ito, diba? Yung logo, ito, yung user. So ito is riyan sa loob ng div. Lagyan natin yan dyan, and usin natin. So ilagay tayo sa pan-div. Ito, lagyan ko ng class name na relative para kumapit dito yung absolute position, kasi ito yung absolute position natin to. Class name absolute, and then dito lagyan muna ako ng h1, this is a pop over something. So let's see, so palitan natin yung background color, no? bg dash gray dash 200. So yan yung pop over natin, no? And then translate ko lang to, translate ay hindi, left, dapat yung origin eh, mabago ko eh.
Transform, translate, X. 100%. So, ito gawin ko negative. Check ko lang guys. So yan, okay na. Nandiyan siya, nag-pop siya doon. So sabihin natin 90 lang. 90. So yan. Goods naman eh, no? Siguro ano lang. Hindi, dapat ano na lang to. White na lang din. BG dash white. Then lagyan ko na lang ng shadow to. Shadow dash. Para ayan, nakaangat siya guys. Right? Tapos lagyan ko ng padding. Padding dash 4 siguro. Alright, tapos eto kasi gagawin ko tong flex. Then gap dash 3. Kasi dito, ito yung mga navigation. Sabihin natin ano to. Button. Pwedeng button eh. So button. Diba button to na login. Tapos sign up. Ganyan. And then naka-flex dash column dapat to. Flex dash column. So yan, pababa siya, diba? Column dot naka-item center. Dapat hindi siya naka-item center. Item center ba? Hindi naman. So I think that's it, no? For ano, meron naman tayong login, sign up. So yan. Kung gusto nyo palitan yung text, it's up to you. Pero dapat by default naka-close yan eh, di ba? Tama? Dapat naka-close yan by default. So dapat magpa-pop up lang yan pag click natin. So gagawa tayo ng state ngayon. So yung state ano to? Parang normal siya na let na variable, pero ito reactive. So every time na magkakaroon ng changes sa state or dito sa variable na to, automatic magre-render yung component natin. Okay? So cons, and ito array ito. Isang setters and getters. Cons, maganda pa nga. User pop over na lang. Pop over set pop over equals to use state. Enter mo lang yan para mag auto import. So ito naman initial value niya to. So initial value niya is false. So dapat by default false, naka false to. And then maglalagay tayo ng condition dito na pop over, and then let's say, so yan, ganyan lang guys mag condition yan na kapag sinasabi ko lang dito na kapag true siya, magpapakita to. Kapag true yung value nito, which is ito yan, etong pop over na to, which is false yung default value niya. And then kapag kinlik natin yung icon, ito. So ito lalagyan ko to ng ng on click. So on click. Actually dapat to naka pointer. Cursor dash pointer para alam natin clickable, no. Kapag kinlik natin yan, hindi na akong gagawa ng function, no. So dito na diretso na ako gagawa. Kapag kinlik ko to, ang mangyayari is set pop over. Yung setter method, yun yung way mo para mapalitan mo siya. Or toggle na lang natin. Pop over. So kung ano yung papalitan ko yung value niya sa kung ano yung kabaliktaran ng value niya. Gets ba? Pang makakalito yun Kung false siya, magiging true siya. Kung true siya, magiging false siya. So, ganun yung ibig kong sabihin, no? So, by default, false. So, pag click ko siya,
magpa-pop up. Pag kinlik ulit siya, mag-close. Alright. Alright. So, okay na. Gumagana na yung ano natin. Yung pop-up. Alright. So, from the scratch to guys. Hindi tayo gumamit ng ng library. Mapalaban tayo dito guys. Kakamodal. So ngayon naman gagawin natin is yung login modal tsaka yung sign up modal. Okay. Kalimutan ko pa guys yung mga information ng sa user. My goodness. Sige, may kita ko yan. Kasi naka-upload na yung ko eh. Yung yung store API. /admin. So dito sa user ko, so makikita ko yung value guys. So sa add user, so ito yung mga kailangan kung i-fill up dyan. Wow, with the user permissions and all. Alright, so pwede ako maglagay ng permission niya kung ano lang yung, halimbawa gumawa kayong user. So, yan, magkakaroon na, pwede akong maglagay ng information kung ano lang yung pwede nyong magalaw. Right? So, sa modal na tayo. So, sa modal, pupunta ako ng main ba? Sa app. Sa app ba? Hindi. Sa home. I can do it. Home. So, ito yung home. Diba? So dito ako mag-create ng modal. Guys. So itong modal na to is login modal. So ito, comment. Tapos sign up modal. So yan. So etong div na to, ito yung parang main wrapper, no? My goodness. Class name, ang position nito is fixed. Then with dash screen, height dash screen, flex, justify, center, items dash center. Okay, tapos BG dash gray para magkaroon ng blur effect. Alright. So, wala siya sa tamang position, guys. So, top 0, left 0. Boom. So, yan. So, yan yung parang blur effect. Actually, dapat ito black na lang to. Black /50. So may blur blur effect. Kita niyo yan guys. So hindi ka makaklik outside. So yan, perfect, di ba? So ilalapag na lang natin yung mismo modal. So kailangan natin gumawa ng div for that. Div inside the div. So ito yung magiging modal natin talaga. So class name, flex dash column, bg dash white. Sana di mag-freeze yung screen ko kasi yung haba naman. Hindi ko inakala naman ang nangyayari yung mga ganito. My God. Magiging rock bad. So, ano ba? Padding dash 5. Rounded. Natin rounded. And then, ito H1. Hindi natin sign up. May pa ganun pa nga. So, dito pwede kang gumawa ng div para dun sa ano mo kailangan pag sign up. Ano kailangan? Ay my God, login pala to. Nasa login ako. I'm under the login app.
login. So ganyan lang guys, username, password lang tayo, right? So input, type text, placeholder, username, dalawa to, and then maglalagay mo ng class name py dash 1 px dash 3. So yan, ganyan lang siya. And then let's copy that. Ito, ang type nito is password, kasi password to eh. Ito magiging password. So let's check this out. So my goodness, class name flex dash column dot dash 3. Class name font dash bold text dash 3xl. Yan. What? Boof. Boo. And then ito, lagyan natin ng border dash gray tam 300. See? So yan, ganyan siya. Hindi ko ganing gap. F dash 5. Hindi, gumagana siya actually. 3. Ito yung gap sa taas yung hindi gumagana. Dahil wala naman siyang gap. Gap dash 3. Same lang din dito. So border dash gray dash 300. So yan. Ayan, ganyan. Simpleng ano lang, simpleng login lang tayo guys. Okay. Tapos siguro maglalagay ako dito ng ano, ng button. Ano siguro, dapat talaga may button yan guys. So yan, nice ko lang guys para hindi nyo nagigets yan. Para ako ng button login. And then ito ay class name dg dash button. Kaya na natin btn dash primary. So wala, ano lang talaga siya, text dash blue. So ang ingay guys, hindi pa nakaka-move on sa ano, sa celebration ng New Year guys. Yan yun na guys. So yan, ganyan na lang yan guys. So login, pag ano, login ka, login mo na guys. That's it. And then magkakaroon siguro dito ng ano, ng error. Ito, error message to. Invalid user name or password. Para isang check na lang guys. Text dash red. Ayan guys. Tapos text dash xs pack. Ayan. So magkapakita lang yan pagka nag login fail. Alright. So yan na yung login natin. Napakaganda. Parang tanga.
Masyadong malaki si ito eh. Dapat XL lang eh. Yan. Mas okay guys. So, dapat pag nag-click outside ako magko-close yung ano, yung modal. Alright? So, ang gagawin ko doon is etong modal na to, eto, lalagay akong on click syempre. So, gawa muna tayong state pala. Sorry. So, kailangan natin gawa ng state parehas yan yung ating login tsaka sign up modal. So, login cons login modal set login modal is equals to use state. By default naka-false or true na natin. So isa pa, gaba tayo cons sign up modal set sign up modal is equals to use state. False na natin to isa. False ka na agad yung isa guys. Alright, sounds good. So eto, same lang din ang ginawa natin kanina guys. So let's click this. So ito yung Control X ko to. So gawa lang tayo ng condition. So login modal and then pasok natin sa log to and boom, easy, di ba? Ganun lang, basic guys. So dapat naka-true yan. So pag ito, lagyan ko ng on click. So dito na ako gagawang function set login modals to false. Pak. So dapat pag nag-click ako outside, nag-close. Uy! Galing! Very good! Very good guys, no? Ngayon, kailangan natin i-activate yun dito. Wow! Actually, mali tayong pinaglagyan na naman eh. Ang daming pangyayari sa mga buhay natin. Kasi wala naman dito yung yung navbar. So wala tayong access sa navbar. And hindi lang sa homepage dapat nag-a-appear to. So dahil dyan, ito ay i-move natin. Right? Control X sa main, ay sa app. So dapat nandito yan sa app. So yan, dapat nandyan yan. So kailangan natin ng use state. So yan, para mag-auto import siya. And then kung ano man yung pinaglalagay natin dito is dapat wala yan dyan guys. Alright, so Control X and dapat nasa app siya. So dito siya. So back. Alright. Okay. So click out. Okay, gumagana pa rin. And then ngayon, dito sa navbar, mag-receive tayo ng props dito ng modal trader.
So yan, nalagay lang natin yan dito guys. Yung mga mod, yung ano. Actually, pwede mong paghiwalayin. Pasa natin yan dito. Login modal is equals to login modal. Parehas ko na lang para di kayo nalito, no? So, set login modal is equals to set login modal. And then dito, sign up modal is equals to sign up modal. And then set sign up modal is equals to set sign up modal. Alright, so using lang natin guys. So yan, ngayon mga pinasa kong props. Ngayon i-receive mo yan dito sa navbar mo. So this structure na pwede mo i-receive yan as props dito, and then props that login modal, ganun. Pero i-receive ko siya directly. So naka-structure na login modal set login modal. Ito ba yun? Sign up modal set sign up modal. So i-receive ko siya directly para magkaroon tayo ng access guys. Alright, so double check mo yan guys dito. Login modal, set login modal. Dapat kung ano yung kapit, kung paano mo siya ginawa, kung nakaka-capitalize. Case sensitive kasi yan guys, no? Alright. Okay, alright. So ngayon ito, may access na tayo dun, di ba? So ngayon, pwede akong gumawa ng on-click dito. On-click. And then ito na ako gagawang function guys. Set login modal to true. Boom, easy. Let's check this out. So dapat by default ito gagawin ko ng false din to. False. So dapat pag click ko yung login modal, lalabas siya. Ang hirap gumawa ng modal, no? Hindi naman siya mahirap, no? Matrabaho lang guys, pero naiintindihan naman. So login, so lalabas yung login, click mo dito, magko-close siya. So basic, di ba? Meron ka ng login modal from the scratch. Hey, so gaganda mo na lang yung design guys. It's up to you. Wait lang guys uuhaw ako. Feeling ko ang haba na ng video, tapos ano, ganun lang guys. Nakakatamad talaga pag ano eh. Pag magde-design pa, pala ano eh, naka-design na kagad, no? Pero kasi yung iba hinahanap din paano ba ginagawa yung